Okay, subukan natin patakan yung ibabaw kung anong mangyayari. Tingnan natin ang pagka-splash proof niya. Okay, papatakan natin ang tubig. Tingnan natin kung anong mangyayari. So far, walang masyadong violent reaction. No? Pinapatakan ko sa ibabaw. Ayan, pinapatakan ko natin sa ibabaw. Wala talaga kare-reaction yung ating ating apoy. Maski patakan sa ibabaw yan, nagtutuluan. Continuous pa rin, dire-diretso yung patak ko dyan. Tumatakbo lang yung ating tubig. Walang ka-reaction yung ating apoy sa pinapatak natin. Maski matuluan pa to ng pagkarami-rami. Talagang ito ang tunay na splash proof. Talagang walang chance na makapasok ang tubig sa ating chamber dyan. Ayan, napakarami na ng tubig sa ilalim. Ayan. Ito ang bago kong design ng splash proof ngayon. At buong buo yung apoy natin. Ayan, maski nagpapatakan ng tubig, walang violent reaction. Talagang ayan, makikita nyo naman. Ayan, maski pa buhusan natin yan. Kaunting-kaunti lang yung reaction nya kasi malamig nalalamigan yung ating yung ating splash proof. Ayan. Pero kung walang splash proof yan, kaperasong lang, liyab agad yan. So ito yung isa sa pinaka-safe na mga splash proof na ginagawa ko ngayon. Kung makakita natin, talagang ang apoy ay dire-diretso. Walang violent reaction. Ayan, lawang-lawa na yung tubig. Okay pa rin ang kanyang performance. Okay, so ito yung bago kong splash proof na design. Tapos ang ganda pa ng birada ng apoy. Talagang parang LPG ang kanyang dating. Yung patak niya gano'n lang katulin. Siya nga pala, ang ating chamber niya na yan ay 4 and 1/2 inches. Yung ating outside diameter sa ating chamber. Tapos ang ginamit ko dyan na pinaka nozzle niya ay napakababa lang. Okay, so yan, buong buo talaga yung apoy natin. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Hanggang dito na lamang muna uli. At i-update ko kayo sa kalan ko na ito kapag nayari ko na yung tangke. Until then.